Sino ang hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazareth. Ako yun. Sino ka ba? Hindi ako ang Kristo. Kung ganon, sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias? Hindi. Ikaw ba ang propetang ipinangakong Hindi darating? rin. Kung ganon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano masasabi mo tungkol sa sarili mo? Ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig niya ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Bakit ka nagbabautismo? Kung hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta. Nagbabautismo ako sa tubig. Ngunit may nakatayong kasama niyo na hindi niyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko. At ni hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong una hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Noong una hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Narito na ang tupa ng Diyos. Anong kailangan ninyo? Rabbi, saan po kayo nakatira? nakatira? Hali kayo at makikita ninyo.
Natagpuan na namin ang Mesiyas. Ikaw si Simon na anak ni Juan. Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas. Sumunod ka sa akin. Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sundin niyo ang anumang iutos niya. Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Sumalo kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Karaniwan, ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda. At kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak.
palengke ang bahay ng aking ama! Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito? Gibain ninyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Ginawa ang templong ito ng 46 na taon. At itatayo mo sa loob lang ng 3 araw? Gusto mo bang gumaling? Gusto ko po sana pero walang tumutulong sa akin lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Tumayo ka. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ang pagbubuhat mo ng higaan. Ang tao nagpagaling sa akin ang nag-utos na buhatin ko ito at lumakad. Sino nag-utos sa iyong buhatin na higaan mo at lumakad? Oh, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pang mangyari sa iyo.
Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. May isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero, kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Paupuin ninyo ang mga tao. Tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Ang totoo, hinahanap niyo ako. Hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kung hindi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siya magbibigay sa inyo ng pagkain ito dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Ano po ang dapat namin gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Sumagot Diyos? si Jesus. Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Anong himala po may papakita nyo para manampalataya kami sa inyo? Anong gagawin nyo? Oo nga po, ano ka naman? Gusto namin wala. Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay na mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit, sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Sapagkat naparito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban,
kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko sila muli sa huling araw, sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Si Jesus lang naman yan na anak ni Jose. Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit samantalang kilala natin ang mga magulang niya? Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat, pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sinumang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Paano may ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin. At ako naman sa kanya. Ang Diyos amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay, at dahil sa kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Kayo ba? Gusto rin ninyong umalis? Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo. At alam namin, kayo ang banal na sugo ng Diyos. Hindi ba't pinili ko kayong 12? Pero ang isa sa inyo ay dyablo. Guro, sino po bang nagkasala at pinanganak siyang bulag? Siya po ba? O ang mga magulang niya? Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari yon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin
ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinapagawa niya. Habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Pumunta ka sa paliguan ng Siloam at paghilamos ka roon. Siya nga. Hindi, kamukha lang niya yun. Ako nga yun. Paano kang nakakita? Ang lalaki tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik. Ipinahid niya to sa mga mata ko at sinabi, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos. Kaya pumunta ako roon at naghilamos at pagkatapos ay nakakita na ako. Nasaan na siya? Hindi ko po alam. Nilagyan ni Jesus ng putik ang mga mata ko. Naghilamos ako. At pagkatapos ay nakakita na ako. Hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito. Dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Kung makasalanan siya, paano siya makakagawa ng ganitong himala? Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling ka niya. Isa po siyang propeta. Anak niyo ba ito? Totoo bang ipinanganak siyang bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Anak nga po namin siya. At ipinanganak nga siyang bulag. Pero hindi namin alam kung paano siya nakakita at kung sino nagpagaling sa kanya. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Nasa tamang edad na siya at kaya na niyang sumagot para sa sarili. Sumumpa ka sa harap ng Diyos na sasabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ng taong yun. Hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko lang ay dati akong bulag pero nakakakita na ngayon. Ano ang ginawa niya sa'yo? Paano kanya pinagaling? Sinabi ko na po sa inyo pero ayaw naman ninyong maniwala. Bakit gusto ninyo marinig uli ang sagot ko? Gusto po ba ninyo maging mga tagasunod niya? Tagasunod ka niya.
Pero kami ay mga tagasunod ni Moises. Alam namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Pero ang taong yon ay hindi namin alam kung saan ang galing. Yan nga po, nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling pero pinagaling niya ang mata ko. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero sino man may takot sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban, ay pinakikinggan niya. Kailan may wala pa tayo narinig na may tao nakapagpagaling ng tao ay pinanganak na bulag. Kung hindi nanggaling sa Diyos ang tao niya, hindi niya magagawa ang himalang ito. Ipinanganak kang makasalanan. At ang lakas pa ng loob mo ngayon? Napangaralan kami. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa... Nakita mo na siya. At siya ang kausap mo ngayon. Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo. Naparito ako sa mundo upang hatulan ng mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita, ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. Sinasabi mo bang mga bulag din kami? Kung inaamin niyo mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong hindi kayo bulag, nangangahulugan ito na may kasalanan pa rin kayo. Hanggang kailan mo ililihim sa amin kung sino ka talaga? Kung ikaw nga ang Kristo, tapatin mo na kami. Sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman ninyong maniwala. Ang mga ginawa kong himala sa pangalan ng aking ama nagpapatunay kung sino ako. Ngunit ayaw niyo maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Sinungaling! 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 Patuloy siya! Patuloy natin siya! Ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit niyo ako babatuhin? Hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, kayong tao ka lang. Sinungaling! Lapastangan ng Diyos! Sinungaling! Lapastangan ka! Hindi ba't nakasulat sa kautusan na sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos at hindi natin maaaring baliwalain ang kasulatan? Kaya kung tinawag niyang Diyos ang mga binigyan niya ng mensahe niya, bakit niyo sinasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako'y anak ng Diyos? Pinili ako ng Ama at sinugo niya rito sa mundo. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ipinapagawa ng aking Ama, kahit ayaw niyong maniwala sa akin, paniwalaan niyo ang mga ginawa ko upang maunawaan niyo na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa aking Ama.
Guro, kamakailan lang itinangka kayong batuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Kaya ang naglalakad sa araw ay hindi natitisod dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay natitisod dahil wala na sa kanya ang liwanag. Ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog siya, gagaling pa siya. Patay na si Lazarus. Ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon. Dahil ang gagawin kong himala sa kanya ay para sa kabutihan ninyo upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Sumama tayo sa kanya. Kahit mamatay tayong kasama niya. Sumama tayo. Samahan natin siya. Handa ka na. Panginoon, kung nandito kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang kapatid mo. Alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay. Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Opo, Panginoon. Sumasampalataya ako na kayong Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating dito sa mundo. Narito na ang guro at ipinatatawag ka niya. Panginoon, kung narito lang kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Saan ninyo siya inilibing? Panginoon, hali kayo at tingnan niyo. Alisin ninyo ang bato. Panginoon, siyak na nangangamoy na ngayon ng bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako.
Alam kong lagi mo akong dinidinig. At sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Lazarus! Lumabas ka! Kalagan niyo siya at palakarin. Ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Kapag pinabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari yan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa. Talagang wala kayong alam. Hindi niyo ba naisip na mas mabuting mamatay ang isang tao para sa sambayanan kaysa sa mapahamak ang buong bansa? Isang taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang yan ipinagbili at ibigay sa mahihirap ang pera? Hayaan mo siya. Ibinuhos niya ito sa katawan ko. Bilang paghahanda sa aking libing, lagi niyo nakakasama ang mga mahihirap. Pero ako'y hindi niyo laging makakasama. Pagpalain ang dumarating dito sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Pagpalain ang hari ng Israel. Pagpalain ang dumarating dito sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Pagpalain ang
Tingnan ninyo, sumusunod na sa kanya ang lahat ng tao. At wala tayong magawa. Panginoon, hugasan niyo po ba ang mga paa ko? Hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko ngayon. Pero maiintindihan mo rin sa bandang. Hindi pwedeng kayo ang maghugas sa mga paa ko. Kung ayaw mong hugasan ko ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Kung ganun, Panginoon, hindi lang po ang mga paa ko ang hugasan niyo, kundi pati na rin ang mga kamay at ulo ko. Ang naligo na ay malinis na ang buong katawan, kaya hindi na siya kailangang hugasan pa, maliban sa mga paa niya. Malinis na nga kayo. Pero hindi kayong lahat. Naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo dahil yan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang alipin na mas higit sa kanyang amo at wala ring isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito. Mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Hindi ko sinasabing mapalad kayong lahat. Dahil kilala ko ang mga pinili ko. Pero kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na trinaydor ako na nakisalo sa akin sa pagkain. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa man mangyari. Upang kapag nangyari na ay maniwala kayo na ako nga ang Kristo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang tumatanggap sa mga taong isinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.
Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang totoo, tatraidorin ako ng isa sa inyo. Tanungin mo siya kung sinong tinutukoy niya. Sino po ang tinutukoy ninyo? Kung sino ang bibigyan ko ng tinapay na isinawsaw ko, siya yun. Gawin mo na agad ang gagawin mo. Ako na anak ng tao ay paparangalan na. At sa pamamagitan ko ay paparangalan din ng Diyos. At kung sa pamamagitan ko ay pararangalan ng Diyos, ihahayag din ng Diyos ang aking karangalan. At gagawin niya ito kaagad. Mga anak, sandali na lang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, pero gaya ng sinabi ko sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus. Sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko. Pero susunod ka rin doon. Nagtanong pa si Pedro. Panginoon, bakit hindi ako maaaring sumama sa inyo ngayon? Handa naman ako mamatay para sa inyo. Talaga bang handa kang mamatay para sa akin? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako. Sino ang hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret. Ako yun.
Sino ang hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na ako yon? Kung ako nga ang hinahanap niyo, hayaan niyo makaalis sa mga kasama ko. Ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito. Sa palagay mo ba'y hindi ko titiisin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama? Hindi ba't isa ka sa mga tagasunod ng taong yan? Hindi. Hayagan ako nagsasalita sa mga tao. Lagi akong nangangaral sa mga sambahan at sa templo kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng Hudyo. Wala akong itinuro ng palihim. Bakit niyo ako tinatanong ngayon? Tanungin niyo ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang mga sinabi ko. Paano ka nagsasalita ng ganito sa iyong pare? Kung may masama akong sinabi, patunayan mo. Pero kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Hindi ba't isa ka sa mga tagasunod niya? Hindi. Hindi ba't nakita kitang kasama niya ron sa taniman ng olibo? Hindi. Ano ang paratang niyo sa taong ito? Kung hindi po siya kriminal ay hindi namin siya dadalhin sa inyo. Dalhin niyo siya. At kayo na ang humatol ayon sa Sumagot ang inyong mga pinuna kautusan. ng mga Hudyo. Ngunit wala kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan.
Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sa iyo ba nanggaling ang tanong na yan? O may nagsabi lang sa iyo tungkol sa Sumagot akin? si Pilato. Hudyo ba ako? Dinala ka rito sa akin ng mga kababayan mo at ng mga namamahalang pare. Ano ba ang ginawa mo? Sinab- Ang kaharian ko'y wala rito sa mundo. Kung nandito ang kaharian ko, makikipaglaban sana ang mga tagasunod ko upang hindi ako madakip ng mga Hudyo. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang kaharian ko ay wala rito. Kung ganon, isa kang hari? Tama ang sinabi mo na isa akong hari. At ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa mundo ay upang ipahayag ang katotohanan. At ang lahat ng gustong makaalam ng katotohanan ay nakikinig sa akin. Ano ba ang katotohanan? Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Pero, ayon sa kaugalian ninyo, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo tuwing pista ng paglampas ng anghel. Kaya gusto ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi siya si Barabas! Hindi siya si Barabas! Makinig kayo. Ihaharap ko siyang muli sa inyo. Gusto kong malaman niyo na wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Malaking kasalanan niya! Nararapat na yun sa kanya! Tingnan niyo siya. Kasalanan siya! Narito ang lalaki. Na Ipako siya makita sa si krus! Jesus na Ipako siya! Ipako siya sa krus! Kayo ang kumuha sa kanya at magpako sa krus. Dahil kung sa akin lang ay wala akong makitang pero kasalanan sa nagpumilit kanya. ang mga Hudyo. May kautosan kami at ayon dito dapat siyang mamatay dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos. Taga saan ka ba? Bakit ayaw mo akong sagutin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka? O ipapako sa krus? Wala kang maaaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo
Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador. Sino mang tao na nag-aangkin na siya ay hari ay isang rebelde sa emperador. Narito ang hari nyo. Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Dapat siya bakay! Isasaksuhan! Patayin siya! Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Patayin siya! Ipako siya sa krus! Siya mamatay! Patayin! Patayin siya! Patayin natin siya! Ipako sa krus! Ipako siya! Ipapako ko ba sa krus ang hari nyo? Wala kaming ibang hari kundi ang emperador. Sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Kung ano ang isinulat ko, yun na.
babae, ituring mo siyang anak. Ituring mo siyang ina. Nauuhaw ako. Tapos na. Kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan tinala.
Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo? Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko siya. Maria. Rabuni. Huwag mo akong hawakan. Dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihing babalik na ako sa aking ama, na inyong ama, at sa aking Diyos na inyong Diyos. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito. Pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Sumayin niyo ang kapayapaan. Tingnan mo ang mga kamay ko. Hipuin mo. Pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka na magduda, maniwala. Panginoon ko at Diyos ko. Naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mga kaibigan, may huli ba kayo? Wala po! Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Ang Panginoon yun. Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo. Mag-almusal na kayo. Simon, na anak ni Juan. Mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon.
Alam niyo po na mahal ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Si Mona, anak ni Juan. Mahal mo ba talaga ako? Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa, ikaw mismo nagbibihis sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sumunod ka sa akin. Paano naman po siya? Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka lang sa akin.